Dahil ayaw nang maulit ang pag-ararong ito ng SUV sa NAIA nitong linggo na ikinasawi ng 2 tao, ipinagbawal na ng Department of Transportation ang pagpaparada ng paharap sa Terminals 1 and 2. So ito nga mga kabayan, dahil nga po sa isang aksidente na nangyari sa NAIA Terminal 1 sa pag-araro sa isang sasakyan, pinagbawal ngayon ang pagpaparada ng mga sasakyan na nakaharap sa airport or sa entrance sa Terminal 1 and 2 mga kababayan. Gagayahin na rin ang sa Terminal 3 na drop lang, magbaba lang ng pasahero saglit at aalis din ang mga sasakyan. Ng malagim na aksidente sa NAIA nitong linggo ay binago na ang sistema ng pagparada sa NAIA Terminal 1 at 2. Pinaimbestigahan din kung tama ba ang disenyo at pagkakakabit sa mga bollard o harang doon. Nakatutok si Ian Cruz. Dahil ayaw nang maulit ang pag-ararong ito ng SUV sa NAIA nitong linggo na ikinasawi ng 2 tao, ipinagbawal na ng Department of Transportation ang pagpaparada ng paharap sa Terminals 1 and 2. Sa halip, gagayahin na lang ang ginagawa sa Terminal 3 kung saan humihinto lang ang mga sasakyan para magbaba o magsakay. Nag-usap na kami ng San Miguel Corp at ng YAA, babaguhin na nila, inaayos na lang nila yung traffic flow. Parallel unloading na yan ayon sa NAIA Infra Corporation o NNIC. Ibig sabihin, pahilera yan o kalinya ng bangketa na anilay mas ligtas, imbes ng kasalukuyang palihis na pagpwesto ng mga sasakyan. Kasabay niya ng reinforcements o pagpapatibay sa bollards o yung mga harang. Pero patuloy pa rin iniimbestigahan ng Transportation Department ang mga pinalitan ng bollard. Ang nasa Terminal 1 kasi nakaturnilyo at bahagyang nakabaon lang, kaya itinumba ng nakabanggang SUV sa halip na maharang ito. Mababaw, nakita ko kasi nung natanggal Pinapaaral natin sa mga nakakaintinding mga engineer at nakakaintindi ng mga international standards sa airports kung substandard nga ba ang disenyo at pagkakabit nito. Nakakalungkot po, may mga nasawi dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At ito po ay na-install sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinag-iimbestigahan. Ito po ay July 2019 nung na-install po ang mga ito. 8 million pesos ang inilaang budget noong 2019 para sa mga bollards sa mga terminal ng NAIA. Sa isang pahayag sa GMA News Online, sinabi ni Noy Transportation Secretary Arthur Tugade na suportado niya ang pag-iimbestiga sa mga bollards. Dapat anyang managot kung sino man ang may kasalanan o pagkukulang. Ganito ang mangyayari kung hindi depektibo ang isang bollard base sa demonstrasyon ng isang kumpanyang may ganyang produkto. Hindi nasira o nabunot ang stainless bollard na 0.6 meter ang taas at nakabaon ng 0.4 meters. Kahit tinamaan ng 6,800 kilo truck na tumatakbo ng 65 kilometers per hour mula sa matarik na lugar. Samantala, bukod sa naunang tulong sa ama ng batang nasawi, ay pinaalalayan din ang kanyang physical and mental health ni Pangulong Bongbong Marcos sa Migrant Workers Department. We have surrounded him and the family with personnel who are equipped in providing psychosocial counseling. Nasa custodial facility pa rin ng Mobile Patrol Security Unit ng PNP Aviation Security Group ang driver ng SUV na nagnegatibo na sa alcohol at drug test. Kahapon siya na-inquest para sa mga reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple injuries, and damage to properties. Kabilang sa iniimbestigahan ay human error. May mga factors pag yung mga drivers natin is hindi na-concentrate. Minsan pag tuliro, maraming iniisip. Minsan yung cellphone is tinitignan yung cellphone. Isa rin po yan sa factor.